Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 12 verses 1 and 4. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makakubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil ng tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin at tuloy ng tumigil. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 12, sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huling nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikan ng pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamalakas na papuri, pasasalamat sa ating Ama Lumikha. Amin. So muli magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Araw po ng Martes at muli tayo po magsishare ng ating pong devotion dito po sa Mga Ngaral chapter 12 verse 9 to 10. At ang sinasabi po rito sa talatang ito, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuturo niya sa mga tao. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasabihan. At sinubok kung ito'y totoo. Pinili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isusulat ang katotohanan. Amen. Dito po sa talata ng aking pong binasa, makikita po natin na isa pong reminder sa atin na dapat po na yung pong ating mga ginagawa o tinuturo po doon sa ating mga kapwa, na yung pong mga bagay na bago po natin sabihin ay atin pong munang isipin kung ito po ay makakabuti o makakasama sa kanila. Kasi minsan po kasi dumarating po sa atin na lumalabas po minsan sa ating mga salita, lalo na po kapag po tayo ay mayroong mga pinagdadaanan na kasabi nga kung ano yung nasa puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Pero kailangan po maging maingat po tayo sa pagtuturo at pag-aralan po natin mabuti yung pong ating mga sinasalita. Halimbawa po, kapag po may mga kapatiran tayo na may mga problema, na may pinagdadaanan, ang dapat po natin gawin, sa halip po na atin po silang panginain, ay bigyan po natin sila ng encouragement para maging maayos po kung ano man po yung ating kung ano man po yung kanilang pinagdadaanan. At maliwanag nga po na sinasabi dito, pinipili niya ang salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Tama naman po talaga na dapat po nating piliin at dapat po nating pag-isipang mabuti kung ano po yung ating sasabihin sa ating po mga kapwa, para po maging maganda at maging pong kapakipakinabang sa mga makakarinig po ng ating mga sasabihin. So salamat po and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang pagpapalang tanghali po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay sa araw po ng Martes na matatagpuan sa Aklat ng Mga Ngaral or Ecclesiastes chapter 12 verse 7 to 8.
Ang sabi dito sa 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Chapter 8, walang kabuluhan. Ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. So nangangahulugan lamang na maging lahat ng bagay, maging ang buhay ng tao ay temporary lang po, no? Dito tayo sa lupa, no? Kaya pahalagahan natin yung ating natitirang buhay at magamit ito sa ikabubuti, no? Yung mas piliin nating buwan ng mabuti kaysa sa hindi tama, dahil hindi natin alam ang oras. Ito'y babala sa atin habang meron tayong hininga, habang nandito tayo sa lupa. Gawin natin, mag-impok tayo ng mas mabuti, mag-impok ng kayamanan para sa langit at hindi yung mga bagay lamang na temporary. Kasi nga, di ba, yung lahat tayo sa mundo ay temporary lang, no? Yun yung pahalagahan natin, yung buhay na natitira sa atin na magamit natin sa ikalulugod sa Diyos. Sabi sa Psalms chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So ito tayo, maganda yun, nagpapaturo tayo sa Panginoon ng siya yung maging guidance, mag-guide sa buhay natin, na doon sa mga natitirang buhay natin dito ay malakaran natin ng mabuti, malakaran natin ng paggamit-gamit sa Diyos, no? Na ingatan tayo, na humingi tayo ng guide sa Panginoon, na ingatan tayo sa araw-araw, na maiwas tayo sa tukso, no? Para maging kagamit-gamit tayo at kalugod-lugod lamang ito para sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. God bless you all. Magandang hapon po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Ecclesiastes 12 verse 11 to 12. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Ito ang buod ng lahat ng bagay na narinig mo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat hatulan ng Diyos ang lahat ng ginawa ng tao, pati ang mga lihim na bagay, maging mabuti o masama. So dito sa pinakahuling mensahe po ni Solomon sa aklat na Ecclesiastes, matapos niya pong maranasan yung karunungan, yung kayamanan, yung kasiyahan, yung trabaho, yung tagumpay, at lahat po ng bagay sa mundo, dumating po siya sa isang mali na konklusyon. Na nakita po niya yung tunay na kahulugan ng buhay na wala po sa bagay na mayroon tayo, kundi yung relasyon po sa Panginoon, yung napakahalaga at sa pagsunod sa Diyos. Kaya po dyan, yung matakot ka sa Diyos, sapagkat yung pagkatakot po sa Diyos ay hindi lamang po takot na maparusahan. Ito po yung paggalang, ito po yung pagdakila at pagkilala na siya yung Panginoon ng ating buhay. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo nabubuhay, para lamang mapasaya ang tao. Nabubuhay tayo upang mapasaya ang Diyos, At isa po sa nakita natin dito, hindi po sapat na kilala natin yung salita ng Diyos. Sapagkat yung tunay po na pananampalataya ay nakikita po ito sa pagsunod, Sabi nga dyan, knowing the word is good, but obeying the word is better, So, marami pong nakikinig ng sermon, pero yung pagpapala ay nasa taong gumagawa po ng salita. So, dito makikita din po natin doon sa huli, yung sinabi ni Solomon na pinakamalagang bagay na magkaroon ng maraming pera ay mataas na posisyon, pero may katungkulan po yung tao, yung kung saan ay magkaroon po ng takot sa Diyos, sumunod po sa Kanya, at higit po sa lahat ay yung mamuhay po na may Diyos, sapagkat lagi po natin tatandaan na darating po yung paghukom. Tulad ng Diyos yung lahat ng ginawa ng tao,
So, ipinapaalala po dito, no, sa buhay, may pananagutan po tayo sa harap ng Diyos kahit yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Kumbaga, wala pong lihim, no, sa Panginoon. Ang lahat ang bagay ay nakikita po ng Diyos. So, ibig sabihin, lagi po natin tatandaan, wala po tayong may tatago. Kaya lagi po nating ipamuhay yung salita ng Diyos at dapat po tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa purin po muli ang Panginoon. God bless everyone.